sometimes, but we work really hard to bring you practical. Hi, good evening po sa atin pong lahat. Sa lahat po ng mga naka-tune in na po sa atin, naka-open na po ng ating video, live streaming po ngayong hapon. Please comment po para ma-recognize po namin kayo at mabati po namin kayo sa atin pong Wednesday prayer and word live cast ngayong gabi pong ito. Ang ating shout out praise today is unlock your breakthrough. So, hi po kay May Nepomuceno, unlock your breakthrough, May Nepomuceno. So, pag magme-mention po tayo ng atin pong mga makakasama ngayon pong gabi, sabihin po natin, unlock your breakthrough. Then, sabihin po natin yung pangalan po ng tao na ini-invite po natin na makiisa sa atin pong gawain ngayong gabi. Hi, Mary Joy Estantino Magno. Unlock your breakthrough na. Mag-invite na po tayo. Let us mention their names. Pastor Mark Agravante Ramos. Nakikita ko po sa screen. Unlock your breakthrough. Pastor Mark. Ria Angela Bacolad Casanova. Unlock your breakthrough na. Blessed evening. Sabi po ni Nak Ria Bakulad, Nak Maria Katrina Tinaza, pastora po natin ng J-Loms ng Kalubasaan. Unlock your breakthrough, Nak. Casey Balukating, kasama po natin, isa po sa mga leaders sa J-Loms Ordaneta ng Kamaliran Outreach. Unlock your breakthrough. Come on, let us comment sa atin pong comment section. Mag-invite po tayo, mag-mention po tayo with a declaration na i-unlock ang breakthrough ng tao pong mga ini-invite po natin. Hi, good evening po, Mami Criselda Canapi. Unlock your breakthrough sa atin pong lahat. Amen. In 5 minutes, mag-start na po tayo agad po ng atin pong prayer and word live cast. Dahil po pagkatapos po nito, meron pong Youth Revolution 2.0 ang atin pong main church. Sa 7 o'clock I pray na magawa ko po ito sa loob po lamang ng 30 minutes. Unlock your breakthrough, Nak Mea Santiago. Nak Mea, nasa Nueva Ecija ka na ba, Nak? Please, or nasa Ordaneta ka pa, Nak? Hindi ko po makita yung ibang nagko-comment. May Nepomuceno, unlock your breakthrough. May pa-heart si May Nepomuceno. 10 po yung nakikita ko pong naka ano po sa ating screen. Hi Ate Jean Inong. Unlock your breakthrough. Sabi po ni Ate Jean Inong, hello po, pakisama po kami sa prayers. Yes, Ate Jean. Kasama po namin kayo sa prayers. Lahat po kayo ng mga kapatid po natin dyan po sa France. At pati po ang JIL po, Jesus is Lord family po natin sa France. Amen. Kay shout out daw po, unlock your breakthrough, Marilyn Sabala Taranco from Mea Santiago. Isang mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. Ay, nakikita ko po sa screen si Jonalyn Valmoha. Jonalyn Valmoha, hi Pastor Chris, God bless you. Sabi po niya, unlock your breakthrough. Jonalyn Valmoha. Amen. Asawa po ng aking pinsan, si Jonalyn Valmoha. Unlock your breakthrough, Nak Crystalline Laguna, sabi po ni Maria Katrina Tinasa. Unlock your breakthrough, Rizalyn Palpalatok from Ria Angela. Crystalline Laguna, sabi naman po ni May. Buti nakaabot ako insan, makakarinig ulit ako ng salita ng Diyos, sabi po ni Jonalyn.
Good evening po sa inyo pong lahat. Pa-share po ng live streaming po natin para mapanood din po ng ibang mga kapatid po natin sa pananampalataya. Meron na po tayong 15, kanina 16 po. 16 po na nanonood sa atin. At mamaya ang topic po natin is all about breaking the curses sa buhay po natin. Marami po tayong i-break na mga curses sa buhay po natin. Unlock your breakthrough, Marites Laguna from May Nepomuceno. So bago po tayo mag-start, mamaya na po ang pagbati, and let us invite the presence of the Holy Spirit. Actually, hindi lang po natin pala i-invite because the Holy Spirit is already here. The Holy Spirit is with us. Come on, let us feel the presence of our Lord Jesus Christ, the presence of His Holy Spirit in this place. At patuloy po tayong mag-worship sa Kanya. At pagkatapos po na ng ating worship, let us proceed immediately sa atin pong prayer items ngayong gabi bago po ang ating word. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh God. We worship you, Jesus. We acknowledge your presence, oh God. Come on, let us say, the atmosphere is changing now. Awitan po natin ang ating Panginoon with a declaration, with full of faith. For the Spirit of the Lord is here. Of the Lord is here. The evidence is all around. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. Come on, sabihin po natin, for the Spirit of the Lord is here. Is here. The evidence is all around. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Say, overflow in this place, oh God. Fill our hearts with your love. Your love. Yes, you're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us, oh God. Hallelujah. Oh, surround us with your love, oh Jesus. Oh, surround us with your love, Holy Spirit. Yes. The atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord. Is all around. The Spirit of the Lord is here. Lord, overflow in this place, oh God. Fill our hearts with your love, oh God. Your love surrounds us. Yes, you're the reason we came. We came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. Lord, surround us with your love, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, dito sa worship center, oh God. But Lord, especially, Panginoon, sa lugar kung nasa saan ang inyo pong anak, Panginoon, na nakikinig, na nag-worship, na umaawit, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Surround with your Holy Spirit power, with
with your love, with your grace, with your mercy, Panginoon, that every people beside them, O God, every family member, Panginoon, nakasama po ng inyong pong mga anak, Lord, na nanonood right now, they will feel, they will encounter your presence, O God, sa kanilang mga buhay, O God. Yes, Lord, we need your presence, O God. Oh, we need your kingdom, Jesus, to fall on us, O God, to be here on earth, Panginoon. Oh, let your kingdom, O God, be here, O God, as in heaven, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Jesus. We need your presence, Lord. We need your presence, oh God. We need your presence, Holy Spirit, oh God. Oh, Rabasika, Rababasanda, Kera, Ramamasika, oh, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Come on, let us declare we need your presence. Your kingdom come. Your will be done here as in heaven. Oh, Jesus, we need your presence, oh God. We need your kingdom, Jesus. We need your power, oh God. We need your anointing, oh God. We need your word, oh God. Oh, hallelujah, Jesus, oh God. Hallelujah, Rababasika, Rararamama. Come on, continue to speak in the power of the Holy Spirit, oh God. Rababasika, Rararamama, Sanda, Kerararamama, Sikerararamama, Sanda. Oh, Rararamama, Rararamama, Shanda. Keraramasia, Ramamasinda, Ramasika, Ramamasin. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Ramamasika, Ramamasanda, Keraramama. Touch every people, oh God. Touch every children, oh God. Touch every person, Lord God. Through this screen, oh God. Lord Jesus, I can feel your presence. I can feel your power, oh God. Na Lord, lumulusot, Panginoon. Just right in front of my screen, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na nararamdaman ng inyong pong mga anak, Panginoon, ang kapangyarihan mong bumababa, Panginoon, at winawasak mo na, Panginoon. Dinudurog mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ang lahat ng sumpa, ang lahat ng sumpa ng kahirapan, ang lahat ng sumpa ng pagkakasakit, ang lahat ng sumpa, Panginoon, na idinulot ng lahat po ng mga kasalanan na amin pong nagawa, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. Lord, we come before your throne, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng mga kasalanan, sa lahat po ng mga nagawa po namin, Panginoon, na pagkakamali, pagkukulang, pagyayabang, pagmamataas, pagsisinungaling, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng mga kasalanan na nagawa ng aming mga mata, nakita ng aming mga mata, naisip namin, Panginoon, na isagawa namin, Panginoon. Lord, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. And continue, Lord God, to pour on us, Panginoon, that holy blood, O God, that washes all our sins, Panginoon. Continue, Lord God, to pour out your blood upon each and every one of us, Panginoon, upang hindi na kami muli pang magkasala, Panginoon. Palakasin mo, Panginoon, ang aming mga spirito, Panginoon, upang, Lord, hindi po kami madali na ma-deceive ng kaaway, upang hindi po kami madali, Panginoon, na nadadali, Panginoon, ng kasinungalingan ng kaaway, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging matatag
sa aming pananampalataya, Panginoon, na mapaglingkuran ka namin, Panginoon, ng buong katapatan, ng buong puso, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sa oras po na ito, let us continue in praying, in breaking the curses sa bawat buhay po natin, sa atin pong pamilya, sa atin pong ministry, sa ating bansa, sa buong mundo at sa bansang Israel. Come on. Ito po yung ating mga prayer and items ngayong gabi as we continue worshiping the Lord. Let us declare war against Satan. In the mighty name of Jesus, we come, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Almighty Father, O God. We come before your throne, O God, to ask for the authority, Panginoon, that you will vest upon each and every one, Panginoon, to break every curses, every works of the enemy over our lives, over our family, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat pamilyang ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ang bawat pamilya, ng bawat anak mo, ng bawat lingkod mo, ang aking pamilya, Panginoon, ang pamilya, Panginoon, ng bawat anak mo na nanunood right now, nakikiisa sa gawain ito, Panginoon. Lord, we ask for your power, O God, the authority, O God, na nanggagaling sa inyo, Panginoon, to break every curses, Lord, sa aming family, Panginoon, na nagdudulot ng pagkakasakit, Panginoon. I cancel, I rebuke all the spirit of sickness, Panginoon, sa bawat pamilya ng inyong pong mga lingkod, Panginoon, na Lord, tama na, Panginoon, ang paniniwala po namin, ang pagtanggap, at Lord, sa lahat ng mga kasinungalingan ng kaaway, Panginoon, we cancel, we rebuke in the mighty name of Jesus. We have been redeemed by the blood of Jesus, at hindi po totoo ang bawat sakit, ang bawat nararamdaman, ang bawat iniinda ng inyong pong mga anak, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. By faith, Lord God, we declare healing, Panginoon, by the power of the blood of Jesus, sa bawat miyembro ng pamilya, ng inyong pong mga anak, Lord, ng inyong pong mga lingkod. Ngayong gabi, Lord God, we are declaring healing upon healing, O God, sa lahat po ng mga may iniinda na sakit, Panginoon, sa kidney, sakit sa ovary, sakit na cancer, Panginoon, sakit na diabetes, sakit na ng ulo, Panginoon, sakit ng mga paa, ng kasukasuan, lagnat, ubo, sipon, sakit ng tenga, Panginoon, allergies, Panginoon, breast cancer, O God, liver cancer, throat cancer, O God, we cancel, we rebuke it in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, sa mga kapamilya po namin, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng pag-atake ng kaaway, Panginoon, sa kanilang mga finances, Lord, we cancel, we rebuke all the spirit of poverty, all the spirit of scarcity, Panginoon, sa bawat pamilya ng inyo pong mga lingkod. Lord, mayaman kang Diyos na aming tinanggap, mayaman kang Diyos na aming pinaniwalaan, na aming sinusunod, na aming pinananampalatayaan, Panginoon. Ikaw ang hari at kami ang inyong mga prinsesa at prinsipe, Panginoon. Kung kaya't, Lord, mayaman ang Diyos, mayaman ang aming hari, mayaman ang aming pinaglilingkuran, mayaman din po kami, Panginoon. Lord, we cancel all the spirit of poverty, all the spirit of scarcity, Panginoon, sa bawat anak mo, sa bawat pamilya ng inyong pong mga lingkod right now, O God. Lord, we declare, Panginoon, prosperity. We declare abundance, Panginoon, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya ng inyong pong mga lingkod, O God. Wala pong mahirap, Panginoon. Walang mahirap na lingkod mo, Panginoon. Ayaw mong napapahiya, Panginoon, ang inyong pong mga anak, O God. Ayaw mong nakikita, Panginoon, na nahihirapan ang bawat isa sa amin, Panginoon. That is why, Lord, we are here, O God, declaring, Lord God, abundance, spirit of
abundance, O God. Spirit of prosperity, O God, to be upon your children, O God. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus, O God. Lord, we pray, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na dumaranas ng kaguluhan, dumaranas ng paghihiwa-hiwalay, O God, dumaranas, Panginoon, ng pag-aaway-away, O God. We cancel, we rebuke in the mighty name of Jesus, Panginoon. This is spirit of pagkakahiwa-hiwalay, Panginoon. The spirit of brokenness, Panginoon. This curse, Lord, na pumasok sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, in the mighty name of Jesus, we rebuke it, we cancel it in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O God, bless this family, Panginoon. Ang bawat pamilya, Panginoon, pagpalain mo. Ang bawat pamilya, Panginoon, ay inyo pong, Lord, bigyan ng spirit, Panginoon, ng pagkakaisa, Spirit, Lord, ng pagkakaunawaan, Spirit, Lord, of orderliness, Panginoon, sa kanilang pamilya, O God. Lord, we pray, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord, ay ma-cancel, Panginoon, all this, the generational curses, Panginoon. Patawarin mo, O Diyos, ang bawat kasalanan, Lord, ng inyo pong mga anak. Patawarin mo, Panginoon, ang bawat kasalanan ng aming mga magulang, Panginoon, ng aming mga tatay, ng aming mga nanay, ng aming mga lolo at mga lola, Panginoon, ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang kanilang hindi pakikinig at pagsunod sa inyo pong mga salita. Bawat lumabas na mutawi sa kanilang mga bibig, Panginoon, na nagdulot, Lord, ng sumpa sa bawat pamilya, Panginoon, Lord Jesus, we come on their behalf, Panginoon, to ask for your forgiveness, O God. Hugasan mo kami, Panginoon, ang aming henerasyon, O God, ang aming pamilya, Panginoon, hanggang sa susunod na mga saling lahi, Panginoon. Hugasan mo kami ng inyo pong banal na dugo, Panginoon. And we are breaking this generational curse, Lord God, upon each and every family, Panginoon, over this 18 families, Panginoon, 18 viewers right now, O God. Lord, we cancel, we rebuke all the generational curses, O God, sa kanilang pamilya right now. In the mighty name of Jesus. Lahat ng espiritu ng pagkakasakit, kahirapan, lahat ng mga sumpa, Panginoon, they are already canceled in the mighty name of Jesus, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. Lord, we also come before you, Panginoon, to pray, Lord, for your church, Panginoon, for the ministries, Lord, that you have entrusted in us, Panginoon. Kung saan mang church po kami napapabilang, Panginoon, kung saang outreach man kami napapabilang, Panginoon, kung ano mang cell group, Lord, ang amin pong hinahawakan, Panginoon. We come before your throne, O God, the highest King, the King of all kings, the Lord of all lords, O God. Lord, we ask for forgiveness, Panginoon, sa lahat po ng mga kasalanan na nagagawa ng mga leaders, lahat po ng mga katamaran, rebellion, Panginoon, deception, wickedness, Panginoon, laziness, pati spirito, Panginoon, ng hindi paglago, Panginoon. We come before your throne, Panginoon, to ask for your forgiveness, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, ang inyo pong simbahan, ang inyo pong iglesia, Lord, na kung saan, Lord, dumarating sa point, Panginoon, na nag-aagawan ng mga tupa. Patawarin mo, Lord, ang bawat iglesia mo, Panginoon, ang bawat katawan mo, Panginoon, na nag-aaway-away, Panginoon, patungkol sa mga doktrina, Panginoon. Lord Jesus, we cancel, we rebuke all the curses, Lord, na pumapasok, Panginoon, sa bawat iglesia, O God, sa bawat simbahan, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, we come before your throne to pray and intercede for our nation, Panginoon, our country, the Philippines, Panginoon. Lord, patawarin mo, O Diyos, ang bawat kasalanan ng inyo pong mga anak, ang bawat pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, Panginoon, ang bawat korupsyon sa gobyerno, Panginoon. Lord, inilalapit namin sila sa inyo, Panginoon, at hinihingi po namin ng tawad
bawat, O God. Lord, patawarin mo ang bawat mambabatas, Lord, na hindi po nagpapatupad ng inyong pong mga batas. Patawarin niyo po, Panginoon, ang bawat mambabatas, Lord, na nagsusulong ng anumang mga hakbangin, Panginoon, na taliwas sa inyo pong mga salita. Patawarin niyo, Panginoon, si Senador Amy Marcos, Panginoon, sa kanyang pagsusulong ng civil union ng mga homosexuals, Panginoon. Lord, patawarin niyo ang bawat senador, Panginoon, na nagtutulak ng abortion. Patawarin niyo, Panginoon, ang bawat senador, Panginoon, na nagtutulak, Panginoon, ng pag-legalize, Panginoon, ng anumang mga bagay, Lord, na taliwas sa inyo pong mga salita, Panginoon. Lord, let you lay your hands upon every senator, every congressman, Panginoon, na Lord, sumasaway, Lord, sa inyo pong mga salita, O God. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ipamulat mo, Panginoon, sa kanilang mga mata. Ipakita mo, Panginoon, sa kanilang mga harapan, Panginoon, ang bawat ginagawa po nila, Panginoon, na pagsuway, pagtalikod sa inyo, Panginoon, hindi pakikinig sa inyo pong mga salita, O God. Lord, katulad ng ginawa mo, Panginoon, sa mga taga-Ehipsyo, Panginoon, every time, Lord, na hindi po sila sumusunod sa inyo pong mga salita, Lord God, ay Lord, you are giving them warning, Panginoon. And Lord, I pray na Lord, ang bagay na ito ang siyang magbubukas ng kanilang isipan, Panginoon. Magpapalapit sa inyo, Panginoon, at magkakaroon po sila ng pananampalataya sa inyo, God. Lord, we pray for our President Rodrigo Duterte, Panginoon, na tulungan niyo po siya, O God, sa lahat po ng kanyang ginagawa, sa bawat programa, Lord, na kanya pong sinisimulan, Panginoon, para sa aming bansa, O God. Lord, I'm praying for your forgiveness, Lord, sa lahat po ng mga tao, bawat Filipino, Lord God, na nagre-rebelde sa Pangulo, sa mga mambabatas, Panginoon. Patawarin niyo po ang bawat kasalanan po ng mga tao, kawalan po ng disiplina, kawalan po, Panginoon, ng pagrespeto, Panginoon, sa mga taong inyo pong itinalaga, O God. Bigyan niyo po ng pagkakaisa ang aming bansa, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, we pray, Panginoon, para po, Lord, sa kapatawaran ng lahat ng bansa, Panginoon, ang bansang Amerika, ang bansang China, ang bansang Canada, ang bansang France, Panginoon, ang lahat ng bansa, Panginoon. Patawarin niyo po ang kanila pong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Patawarin niyo po, Panginoon, ang hindi na po nila pakikinig at paniniwala sa inyo pong mga salita. Patawarin niyo po, Panginoon, ang pagtuturo po nila ng mga maling aral sa mga tao, Panginoon. Patawarin niyo po ang bawat nasa social media. Patawarin niyo po ang bawat nasa mass media, Panginoon, na hindi na po nagpapakita ng katotohanan, O God, na nagpapakalat ng anumang kasinungalingan, Panginoon. Lord, we cancel, we rebuke it in the mighty name of Jesus, Panginoon. Lord, buksan mo ang bawat puso, buksan mo ang bawat isipan, Panginoon, ng inyo pong mga anak, Lord, we pray for Israel, Panginoon, na Lord, makita nila, Panginoon, ang tunay patungkol sa inyo pong anak na si Jesucristo, God, that He is the Messiah, Panginoon. Lord, bless Israel, O God, despite of their wickedness, despite of their despite, Lord, ng pagre-resist nila, Panginoon, sa inyo pong mga salita, O God. I pray and I declare in the mighty name of Jesus, O God, na marami pong mga Israelites, marami pong mga Hudyo, Panginoon, ang tatanggap at kikilala sa inyong anak na si Jesucristo bilang kanilang Diyos, bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Right now, I encourage everyone na magkaroon po tayo ng personal prayer po natin to break every curses sa family po natin, dulot po ng unforgiveness, unfaithfulness, rebellious thoughts, and even broken covenants po natin sa ating Panginoon. Come on,
Let's have our personal prayers right now. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. Lord, tulungan niyo po ang bawat anak mo, Lord, sa kanila pong mga prayers, sa kanila pong mga pinapanalangin, O God, right now, Jesus. In the mighty name of Jesus, O God. Grant all the prayers, O God. Tanggalin mo, Panginoon, ang lahat ng sumpa, ang lahat ng kahirapan, lahat ng pagkakasakit, Lord, sa inyo pong mga anak na nanunood right now, O God. Lord, ang mga farmers, Panginoon, pagpalain niyo, Panginoon, sa mga anak mo, Lord, na farmers, ang kanilang mga magulang, Panginoon, protect their crops, Panginoon, tanggalin niyo ang sumpa sa kanilang mga pananim, Panginoon. Tanggalin niyo, Panginoon, ang bawat sumpa sa kanilang mga finances, O God. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang bawat sumpa sa kanilang pamilya, Panginoon. Right now, in the mighty name of Jesus, O God. Lord Jesus, Lord Jesus. We claim the victory, Panginoon. We claim, Lord Jesus, answered prayer, O God, to each and every one, O God, to your children, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. All praise and glory to you, to your name. Amen and amen and amen and amen, O God. To God be the glory. Hallelujah, Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Mag-heart-heart po tayo or type po tayo ng amen sa atin pong mga comment section. Dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong gabi. Excuse lang po saglit. Hallelujah, hallelujah. Nagkaroon po ng shaking sa atin pong mga viewers. Kanina umabot po tayo ng 27 viewers, pero dahil po sa presence of the Holy Spirit, nagkaroon po ng shaking. Amen. Hallelujah. Alam ko po na ang mga nanatili, sila po yung mga talagang kinakausap ng Panginoon ngayong gabi. Ang topic po kasi natin ngayong gabi is medyo mabigat, kung kaya siguro the Lord have allowed na yung mga hindi masyadong malalim ang kanilang mga pagkakaintindi or pag-unawa sa salita ng Panginoon ay medyo po nagdumistansya. Amen. So naniniwala po ako, kahit na kakaunti po tayo na makakarinig ng salita ng Diyos ngayong gabi, I believe na this message is for you. This message is for each and every one of us. So, kunting recap, doon po sa previous topic po natin last Wednesday, patungkol po sa where does curses came from? Saan nanggaling yung mga curses sa buhay po natin? Usapang curses po tayo. Amen? So, kung gusto nyo pong mapanood yung full na message po natin last Wednesday po, meron pong link dyan po sa ating caption sa mamaya, balikan nyo na lamang po para mapanood nyo po ng buo. But, i-recap ko lamang po, meron po tayong 4 na pinag-usapan kung saan po nagmumula yung mga curses sa buhay po natin. Amen? Una po, galing po sa mga curse or cursing na ibinato po sa atin, yung mga salita na narinig po natin, yung mga binibigkas po nila sa atin, yung mga ibinabato po nila sa atin. For example, sinabihan po tayo na hanggang dyan ka na lamang, hindi ka na lalago, hindi ka na makakapagtapos sa iyong pag-aaral, dyan ka na lamang, mananatili kang mahirap, hindi ka magkakaroon ng anak, hindi ka mag-aasenso sa iyong buhay. So, that's all curses na ibinato po sa atin, amen, ng ibang mga tao. So yun, doon po unang nanggagaling yung mga curses kung bakit tayo mahirap, kung bakit hindi tayo nagsasucceed, kung bakit tayo nahihirapan sa ating pag-aaral, kung bakit tayo hindi makapag move on or makapag next level sa ating mga buhay. Number 2 na pinanggagalingan po ng mga curses sa buhay po natin, mga kapatid, is disobedience to God. Lagi po nating tatandaan that obedience brings blessings and disobedience brings curse. Sa bawat hindi po natin pagsunod sa salita ng Diyos, pag sinabi sa iyo ng Panginoon, huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan,
Pag nabasa mo na at narinig mo na iyon sa salita ng Panginoon, huwag ka nang babalik, huwag ka nang pumunta po doon. Amen? Kaya nga ako, nung nakilala ko po ang Panginoon, una ko pong nabasa sa Bible, huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag sumamba sa mga rebulto. Alam nyo kapatid, ang una ko pong ginawa, lahat po ng mga ginagawa ko dati, lahat po ng mga pinupuntahan ko, even yung lugar kung saan ako nagpupunta dati para manalangin na mayroong rebulto, hindi na po ako nagpunta. Amen? So lagi po nating tatandaan na obedience brings blessings and disobedience brings curse. Amen? So, disobedience to God, yun po ay nagdadala ng curse sa family po natin. Exodus chapter 20 verse 4. Ano pong sabi po doon? Huwag kang sasamba sa mga inukitang bagay, nakawangis ng anumang nasa langit, nasa lupa, nasa tubig, upang iyong sambahin. Sabi po niya. At susumpahin ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, mula sa 3 hanggang sa 4 na henerasyon. Amen. So, mayroon pong sumpa sa bawat hindi po natin pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Number 3 na pinanggagalingan po ng sumpa is yung mga words na dinideclare din po natin sa atin pong mga sarili. Lagi po nating tatandaan, Proverbs 18 verse 21, ang sabi niya po doon, the tongue has the power of life and death. Pag sinasabihan po natin ang ating sarili ng B-O-B-O or bobo, pag sinasabihan po natin ang ating sarili ng G-A-G-O, or ano pang masasamang mga salita, or galing sa ibang mga tao at tinatanggap natin, hinahayaan natin sila na magsalita ng mga salitang ganoon, mga trash talks sa buhay po natin, then we are giving permission to Satan na maghasik ng sumpa sa buhay po natin. So, next time, pag tayo po ay pinagsasalitaan po nila ng masama, sawayin po natin sila. I can testify to that. Sa opisina, sa mga katrabaho ko po, wala pong nagsasabi sa akin ng bobo. Wala pong nagsasabi sa akin ng masama. Hindi po nila ako pinagbibitawan ng anumang masasamang mga salita because I do not allow them. Pagka nakarinig ako ng ganon sa akin, I will rebuke them. Pag mga ibang mga tao at hindi po nila sinasadya, I cancel and I rebuke it. Sabi ko, I rebuke it in the mighty name of Jesus. At bumabalik po sa kanila. So, bawat curse na sasabihin po nila sa atin, bawat words po na binabato po nila sa atin, babalik po sa kanila. Lalong-lalo na pag tayo po ay nagde-devotion araw at gabi, at nagde-declare po tayo, yung armor of God, yung declaration of promises and victory, yung Isaiah 54 verse 17, Jeremiah 20:11, pag lagi po natin dinedeclare yun tuwing umaga, lahat po ng mga magsasalita ng against us, lahat po ng mga magbabato po sa atin ng mga trash talks, babalik po sa kanila. Amen? So, number 4 na pinanggagalingan po ng mga curses sa buhay po natin are the inherited curse or tinatawag po nating generational curses sa buhay po natin. So, ito po yung mga curse na binana mo sa nanay mo, sa tatay mo, kaya ka mahirap, kaya ka laging break ng iyong girlfriend or boyfriend, kaya walang nagkakagusto sa'yo, kaya ganyan ang itsura mo. Joke lang po. Joke lang po. Amen. Wala pong pangit sa atin. Lahat po tayo mga magaganda at gwapo sa ating Panginoon. Amen? Lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin na hindi ka nais-nais, that's because of our inherited curses sa buhay po natin. Minana po natin yan na mga curse sa buhay po natin. And number 5 pala na pinanggagalingan ng mga curses sa buhay po natin are the broken covenants. At dyan po tayo magpo-focus ngayong gabi, all about the broken covenants na hindi po natin nagagawa, hindi po natin natupad nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon. Marami po sa atin ang mayroong mga pangako, especially sa mga matatagal na po na naglilingkod sa Panginoon. Very familiar po sa atin, sa mga pastor, na meron po tayong maririnig na nangangako, pastor, pupunta po ako ng abroad, pupunta po ako ng Manila, magtatrabaho po ako sa malayo. Then,
Meron po dyan nangangako na sasabihin po nila, hindi ko po pababayaan ang ministry. Ipapadala ko po yung aking tithes. Ipapadala ko po yung aking offering. Mananatili po akong magiging supporter po ng church kahit nasa malayo po ako. Maghahanap po ako doon ng church na para maipagpatuloy ko po ang aking paglilingkod. But pag nandun na po sila sa tugatog ng kanilang katagumpayan sa kanilang mga buhay, naging CEO na po sila, naging COO, naging mayamang negosyante na po sila. Ano po ang nangyayari? Nakakalimutan po nila yung bagay na ipinangako nila kay pastor, na ipinangako po nila sa Panginoon. Amen? So, doon po nanggagaling yung mga curses due to our broken covenants. So pag-uusapan po muna natin all about the covenant. But before that, meron po akong introductory scripture. Babasahin po muna natin. Amen. Ngayong gabi pong ito, mag-aano muna tayo, magkakarne muna tayo. Amen. Huwag po muna tayong uminom ng gatas. Amen. So, tama na po muna. Sabi nga po sa Hebreo, chapter 6, verses 1 to 8. Allow me to read and please bear with me. Manatili po tayo. Sabi po dito sa salita ng Panginoon, Hebreo, chapter 6, verses 1 to 8. Kaya bilang matatagal ng sumasampalataya, dapat na nating iwan ang panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayong magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan o mga kasalanan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng mga kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay at paghatol ng Diyos sa mga magiging kalagayan ng tao magpakailanman. So verse 3, sa halip, kung loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalalim na aralin. 4 to 6, upang hindi na natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap na ng banal na espiritu, nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa cross at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Verse 7, tulad tayo ng mga lupang pinagpapala ng Diyos na matapos tumanggap ng masaganang ulan ay tinutubuan ng mga halamang kapakikinabangan ng magsasaka. Verse 8, ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala na itong pakinabang, nanganganib itong sumpain na lahat ng Diyos at sa bandang huli ay susunugin. So, sabi po ng salita ng Diyos, magpalalim tayo, magpa-level up po tayo sa salita ng Panginoon, mag-advanced study po tayo sa kanyang mga salita, kaya kumain muna po tayo ng karne. Amen. Karne naman po ngayon, hindi na po puro gatas. Pag sinabi po natin gatas sa Bible, ito po yung mga pagtanggap, pagkilala sa Panginoon, mga blessings ng Panginoon, about sa bautismo, about sa, anong sabi niya po dito, mga bagay, about sa pananampalataya. We have already received the Holy Spirit sa buhay po natin, kaya magkarne din po tayo. Huwag po puro gatas. Kasi minsan, pag paulit-ulit natin naririnig all about repentance, from the dead works and faith toward God. Pag paulit-ulit po yan na naririnig po natin, minsan may dalawang klase po kasi ng tagapakinig or isang mananampalataya or isang born again. Una, akni. Pangalawa, nakni. So, ang isang Kristiyano, pag nagsisimba, ang isang mananampalataya kapag nanonood ng live streaming, alam niyo yung mga nanonood kanina, nawala na po ngayon. Kasi kanina 27 po tayo, ngayon 14, ngayon 13 na po. Amen?
Sila po yung mga nakni at saka mga akni. So, ang nasa isip nila, habang nagsisimula ako nagbabasa ng salita ng Diyos, or habang ako po ay nagsasabi, they are saying sa kanilang mga sarili, ay, alam ko na yan. So, sila yung mga tinatawag po nating akni. Alam ko na yan, members ng church. Alam ko na yan, Christians. Amen? Or acne Christians. Pangalawang klase po ng mga Kristiyano is the nakni Christians. Nakni, N-A-K-N-Y. The nakni Christians are the narinig ko na yan, Christians. Amen? So pag may sinasabi si pastor, may sinasabi yung preacher, at familiar sa kanila, they are telling to themselves, or lalo na sa katabi nila, dinadamay nila yung kanilang katabi, ay narinig ko na yan, narinig ko na yan. So, anong pong tendencies? Hindi na po sila makikinig, hindi na po sila magfo-focus, hindi na po sila magpe-pay attention. For example, sa mga conferences po, pagka narinig mo na ang about vision, ay vision na naman. So, okay lang, kahit hindi na ako masyadong makinig. Ay, ano lang naman yan, about faith. So kahit hindi na ako makikinig, kasi about faith lang naman. Meron din po mga about repentance na naman, ay saved naman na ako, hindi ko na pakikinggan. Amen? So may marami po kasing ganung mga Christians. That's why kailangan po natin, wag po tayong, sabi po ni Rhea Angela Casanova, don't be acne. Amen? At wag din po tayong nakni Christians. Amen? So ang title po natin ngayong gabi, that's the introductory part po ng ating message ngayong gabi. Amen? So, hindi pa po natin nababasa yung ating scripture for today. Introductory scripture lamang po yun. Amen? Hallelujah. Praise God. So, amen. Isang amen naman po dyan. Amen. Ang title po natin is Breaking Curses from the Broken Covenants. Pag sinabi po natin covenants, meron pong dalawang klase po ng covenant na makikita po natin. The covenant from God and the covenant from us. So, ang covenant from God is no other than the Bible. Kaya po, ang tawag po dito minsan is the Old and New Testament. But most of the time, ang tawag po dito is the Old and the New Covenant. Yung Old Testament is the covenant of God sa mga sinaunang mga tao, sa mga Israelites. And the New Covenant ay yung covenant naman ng Panginoon sa mga hentil, at tayo doon. Tayo yun. Amen? But both covenant, the old and the new, ay pinaniniwalaan po natin, pinananampalatayaan po natin, at kinagamit po natin sa atin. Nung sa old covenant, wala pa pong Bible. Amen? So, more on revelations, more on si Lord bumababa siya para kausapin, sabihin kung ano yung kanyang gusto. Pero, sa panahon po natin ngayon, nasa libro na po siya, at dito na po natin makikita yung covenant ng ating Panginoon. So, sabi po sa, wag na po nating patagalin, sabi po sa dictionary.com, ang covenant is the same with the Bible. So, ang meaning daw po ng Bible, sabi niya po dito is, the conditional promises made to humanity by God as revealed in Scripture. The agreement between God and the ancient Israelites in which God promised to protect them if they kept His law and were faithful to Him. So, ang covenant pala ng Panginoon sa Bible is dalawang klase din. Amen? So, mayroong conditional and unconditional. So, yung conditional, you will receive the blessings, you will be blessed if you obey, pag sumunod ka. Pag unconditional naman, kahit na magkasala ka, kahit na ilang beses mo nang sinasaway ang Panginoon, still the mercy, the grace, the love of God ay hindi po nawawala. So that's the unconditional. So we are so blessed, we are so we have so much grace kasi we are under the grace of God, and that is the unconditional love of God. Kaya nga minsan mapapansin po natin, kahit na nagkasala po tayo, kahit na nagkulang po tayo, minsan kahit hindi ka nga nakapag-fasting, tapos magpapaawit ka, still the power of the Lord will manifest. Still the power, kahit hindi ka nakapag-devotion minsan,
Just for the sake of the people na mapuspos, inaalaw ni Lord na gamitin ka. But imagine kung nakapag-fasting ka lamang, nakapagbabad ka lamang ng Word of God, you will be Spirit-filled, you will be Spirit-led, and you are Spirit-formed. Sabi po ni Pastor Joey, ikaw ay magiging powerful. Amen. Through the Holy Spirit. Magagawa mong baguhin, magagamit ka ng Diyos sa mga bagay-bagay na nais niyang ipagawa sa buhay mo. Amen? So, dalawang bagay po. When you obey, you will be blessed. When you disobey, you will be cursed. Very popular po sa atin, Deuteronomy chapter, anong chapter na po yun? 11 verses 26 to 28. Obedience brings blessings and disobedience brings curse. So, every time na gusto kang i-bless ng Panginoon, meron muna siyang ipapagawa sa iyo. So, hindi po niya binabagsak ang blessings sa buhay po natin, kundi may ipapagawa muna siya sa iyo bago ka ma-bless. Amen? So, sa buhay po natin, minsan, alam po natin na no-notice po natin that we have been accursed or we are under curse. Amen. Pag nakikita mo sa buhay mo, sa finances mo, medyo hirap na hirap ka. Pag sa family mo, hindi masyadong maayos, laging may nag-aaway, laging mayroong problema sa pamilya mo, laging may nagkakasakit, even sa ministry. Pag nakikita mo sa ministry mo, parang ang hirap mag-invite ng tao, parang hindi naman lumalago yung church, or parang hindi na maintain yung mga tao, hindi sila bumabalik. It's because mayroon pong curse na dumapo po sa atin or sa ministry po natin. Even sa studies or sa career po natin. Parang ang hirap mong intindihin yung mga simpleng mathematical equations. Amen? That's a curse. Amen? Pag hindi mo maintindihan yung sinasabi ng teacher mo na lesson na parang ang dali-dali naman sa iba, so that's a curse sa iyo. So maybe sabihin po natin sa sarili natin na ginagamit ako ng Diyos, nagse-cell group ka, nagpapaawit ka sa church, maybe nagpipreach ka, meron kang mga ginagawa, napakarami sa church, pero bakit pagkatapos pong magpagamit, nare-realize mo sa sarili mo parang hindi ka masaya, parang hindi ka fulfilled, hindi ka satisfied, walang joy, walang peace, parang nakaka-experience ka pa rin ng kakulangan sa ginagawa po natin. Amen? It's because we've been under curse or we've been accursed. So yan po ang pag-iikutan po natin. One of the reason, number 5 po doon sa topic po natin last week, is the broken covenant po na hindi po natin natupad. It's not the covenant na nanggaling sa Diyos, kundi yung covenant na nanggaling sa atin. Kagaya nga po ng sinabi ko po kanina, marami po sa mga mananampalataya, pag bagong tanggap kay Kristo, sabi po sila ng sabi ng mga bagay patungkol sa Panginoon, patungkol sa kanilang mga sarili, na Lord, itinatanim ko ang aking sarili sa church na ito. Na Lord, maglilingkod ako hanggang sa huling hininga ko. Na Lord, magsusupport ako sa ministry. But hindi po nila ito natutupad. So marami po sa atin ang nangako na magdadala ako ng maraming kaluluwa sa church, Lord. Magdadala ako, Lord. Dadalhin ko yung mga pinsan ko, Lord. Dadalhin ko yung pamilya ko, Panginoon. Pero hindi po natin natupad, hindi po natin nagagawa. Amen? So, those are considered as broken covenants sa ating Panginoon. And that is biblical. Amen? Sa 2 Samuel chapter 21 verse 1 to 14, ito po yung nagpapatunay na kapag nabe-break mo yung pangako mo sa Panginoon, mayroon pong hindi magandang mangyayari sa buhay po ng tao. Amen? Gusto nyo pong malaman kung ano po ang mangyayari kapag hindi mo natupad ang pangako mo.
For example, nangako ka na, Lord, magpapatuloy ako. Kahit umuulan, bumabagyo, magde-devotion ako. Kahit na walang kuryente, Lord, magbabasa ako ng Bible, magde-devotion ako, magpe-pray ako, Panginoon. Minsan, mga simple pong pangako po natin sa Panginoon, hindi po natin natutupad. Amen. Yung sasabihin mo na, Lord, simula sa araw na ito, aayusin ko na ang devotion ko. Simula sa araw na ito, aayusin ko na yung prayer time ko sa iyo, Panginoon. Simula sa araw na ito, ay sisikapin ko pong makapag-open ng cell group. Pero ilang taon na, kapatid, ilang taon ka na sa ministry, hindi ka pa rin nagse-cell group. Or baka matagal ka ng Kristiyano, wala kang na-maintain na cell group. Amen? So, that's also considered as broken covenant with the Lord. Kasi ang pinangako mo, nung nanampalataya ka, nagsimula ka maglingkod sa Diyos, ay magdadala ka ng maraming kaluluwa. Pero ano pong nangyari? Tinatamad na po tayo na mag-soul win. Bakit po tayo tinatamad? Kasi nadi-discourage na tayo. Parang hindi naman sila lumalago, parang hindi naman sila naniniwala, parang hindi naman na ako welcome sa kanilang tahanan. But that was your promise, di ba? Na kahit na matigas ang puso, kahit na hindi sila sumusunod, kahit na hindi sila naniniwala, still gagawin mo pa rin. It's not because you want them na maniwala sa iyo, kundi dahil tinutupad mo yung pangako mo sa Panginoon. Na kahit na hindi sila maniwala, kahit na hindi pa rin sila magbago, kahit na hindi pa rin sila lumago sa kanilang pananampalataya, still you have your commitment na ipagpapatuloy mo ang iyong cell group. You have that commitment na kahit na nawala na lahat ng disciples mo, magpapatuloy ka pa rin mag-disciple ng mga bago. It's because your commitment to God is to disciple people. Your commitment to God is to open cell group. Na kahit na ilang beses na itong mawala, patuloy mo pa rin itong gagawin. Kahit sa pag-i-invite, kahit hindi ka na nakaka-invite, kahit na hindi naman sila sumisipot, gagawin mo pa rin ang pag-i-invite. It's because it is your commitment to God. Mayroon kang covenant sa Panginoon na as long as you live, you will serve Him. At yung mga bagay na yun, pangako mo noon, nung una pa. Amen? Na habang tumatagal ka bilang isang Kristiyano, nakakalimutan mo na. At nasasanay ka na sa sarili mo, okay lang. Yung mga bago na lang ang mag-invite. So, ikaw hindi ka na nag-i-invite. Amen? Umaasa ka na lang sa invite ng ibang mga tao. Amen? So, those are all considered po na broken covenants po natin sa ating Panginoon. Sabi po sa Bible, 2 Samuel chapter 21 verses 2 Samuel chapter 21 verses 1 to 14. Hindi ko na po babasahin dahil mahaba po. Ang kwento po dito, si David po ay nakaranas po ng 3 years na famine or kagutuman po sa Israel. At natapat po sa kanyang administrasyon. Amen? Naalala ko tuloy, yung kay President Duterte. Tumama sa kanya yung napakaraming mga problema ng bansa, ang COVID-19, pagsabog ng Bulkang Taal, ang pananalasan ng Super Typhoon Rolly, at marami pang mga problema na dumating sa Pilipinas. Alam nyo ba na sinasabi ng mga tao, dahil daw yan sa kasalanan po, pagiging makasalanan daw po ng ating presidente. But no. Look, si David anong tawag doon? Ano pong tawag kay David? Nakalimutan ko po. A man after God's own heart. So, pero during his administration, doon po nakaranas ang Israel ng matinding pagkagutom. Mababasa po natin sa 2 Samuel chapter 21 verses 1 to 14. But bakit po nagkaroon ng taggutom sa Israel? Because 70 years ago, meron pong covenant itong si Haring Saul sa mga Gibeonita. Ang mga Gibeonites, sila po ay hindi po mga Israelites, kundi isa po silang mga anak or mula sa lahi po ng mga Amorites or Amoreo, na pinangakuan po ni Haring Saul na wala silang papatayin, nabibigyan sila ng karapatan para sa Israel at magiging maayos ang kanilang
ang kanilang pagsasama kahit na magkaiba po sila ng lahi. But King Saul, ano pong ginawa niya? Marami po siyang pinatay na mga Gibeonites dahil natatakot siya na maaring ma-overpower ng mga Gibeonites ang mga Israelites. So, ano pong nangyari? After 70 years, nagkaroon po ng famine o taggutom sa bansang Israel at nataon sa administrasyon po ni Haring David. Nangusap po ang Diyos kay Haring David. Ano pong sabi niya? Sabi ng Panginoon, sabi po ni Yahweh kay David ay mayroon silang na-break na covenant. At kailangan nila itong makipagkasundo, kailangan po nila itong ayusin para matanggal ang sumpa ng kanilang nararanasan during their time. So, nakipagkasundo po si David sa mga Gibeonita at hiniling po nila. Kung ano po yung hiniling ng mga Gibeonites sa kanila, ibinigay po ni David. At simula po noon, natanggal po ang sumpa sa bansang Israel. Nawala po ang taggutom sa bansang Israel. Amen. So, ganun din po sa buhay po natin. Kaya siguro may nararanasan po tayong struggle sa ating finances, sa family, sa ministry, sa career, sa studies po natin, sa trabaho po natin. It's because meron po tayong nakalimutan. Meron po tayong naisantabi. Meron po tayong sinadyang kalimutan. Amen. So, one of my testimony sa akin pong buhay, nung bago-bago pa lamang po akong kakakilala bilang isang Kristiyano, bago po ako napunta or napadpad ng Pangasinan, I have a covenant to Pastor Chris and to God. Sabi ko, kahit na nasa ibang lugar ako, kahit na nasa Pangasinan ako, sabi ko, my tithes will be here. Sabi ko, ang tithes ko ibibigay ko pa rin dito sa church, kung saan ako nakakilala, kung saan ako niyakap, kung saan ako in-encounter ng aking Panginoon. Sabi ko po. And ang pangalan po ng church po namin po doon is the BACF or Born Again Christian Fellowship. Ngayon po, hindi ko po yun natupad. Nung nandito na po ako sa Pangasinan, nag-commit po ako sa church na lahat ng tithes, lahat ng offering ko ay dito ko ibibigay. But sabi ko noon, yung tithes ko para sa BACF. Pero yung offering ko para sa church kung saan ako naglilingkod at kung saan ako ginagamit ng Panginoon. But dumating po sa point sa buhay ko na nag-justify po ako. Sabi ko, dito ako ginagamit ni Lord, dito ako, mas kailangan ito ng church, di bale doon ta hindi sila nagre-rent, di bale doon ta mayayaman yung mga tao doon, may mga sasakyan, marami silang mga pera, maraming nagsusupport, dumadating ang maraming blessings. But it's true, kasi yung church po doon, sobra-sobra po yung kanilang mga speakers, yung mga mixers, may mga, kompleto po sila ng mga instruments, kompleto po sila, may mga nagbigay din po ng aircon, may nagbibigay din po ng mga gamit sa church. Kaya sabi ko, that church is so blessed. Mas kailangan ng church namin dito ang aking tithes, sabi ko. So kinalimutan ko po yung aking covenant na doon lahat ng aking tithes. At dito ang aking offering. So ano pong nangyari? Nagkaroon po ako ng struggle sa aking finances. Lagi pong hindi nagkakasya ang aking sahod. Lagi po, yung mga dati, wala po akong problema pagdating po sa pera kasi nagugulat na lamang ako, may mga tumatawag, nagpapadala. Pero noong kinat ko po yung dati kong ginagawa na pagpapadala po ng tithes, doon po sa BACF, doon na po ako nagkaroon ng problema. Then one day nagpe-pray po ako, umiiyak ako sa Lord, Lord, hirap na ako sa finances ko. Ang sahod ko, Lord, halos hindi na magkasya. Hindi na ako nabubuhay sa aking sahod. Hindi na ako makakapag-support sa ministry. And one thing na pinanalangin ko, Lord, i-give up na namin yung church building. Kasi hindi na po namin ma-sustain yun pong monthly rental po natin sa church. If, Lord, bigyan mo ako ng sign. Humingi po ako ng mga confirmations. Pag may magsabi sa akin na, sige,
ititigil na namin, i-give up na ang building. Sabi ko, i-give up na po namin, sabi ko. One day, nag-uusap po kami ni Pastora Madonna. Bigla po niyang sinabi na ipaalam mo na kay Pastor Joey na give up na natin, sabi po niya, yung building. Sabi ko, confirmation kaya yun, sabi ko. Kasi humihingi po ako ng confirmation from God. Then, nag-kneel down po ako ulit, nanalangin ako. Umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, this is your ministry. Ayaw mong mapahiya. Pag nawala itong church building, Panginoon, saan po namin i-gather yung mga tao? Saan po kami magla-livestream? Saan po kami mananalangin? Saan po kami magsasama-sama at magtitipon-tipon at magpapalakasan? Sabi ko po. Then, nanahimik po ako, hinayaan ko ang Lord na mangusap sa akin. Sabi niya sa akin, nakalimutan mo yung pangako mo. Ano bang sinabi mo noon? Sabi niya po sa akin. Naalala ko po, yung tithes, sabi ko, Lord, yung tithes ko para doon sa BACF. Ang para dito ay ang aking offering. And then, na-realize ko, tama, nakalimutan ko yung pangako ko sa Diyos. Hindi ko na natupad. Nung nagpadala po ako kay mama ko, pambili po nila ng gamot kasi nagkakasakit po sila. Sinabay ko po yung aking tithes. Pagka sabi po ni mama na natanggap na niya yung pera at ipapadala na nila kay pastor, bigla pong may tumawag po sa akin from San Diego, California. Nangumusta sila about sa ministry. Tapos mayroon daw isang kaibigan na nagsabi sa kanya, binalita po na si Christopher ay isa na palang pastor, sabi daw po doon. Kaya po tinawagan po niya ako at kinumusta po ang gawain dito po sa Urdaneta City. So sabi ko po, we're struggling sa finances. At tinanong po niya ako kung magkano po ang rent natin every month. Sabi ko po 10,000 pesos plus kuryente plus tubig. Yun po ang aming binabayaran every month. Sabi ko, ay ang laki pala, sabi niya. So ano ang maitutulong ko? Sabi po niya. Hallelujah, praise God. So grabe po yung halos mangiyak-ngiyak ako. Naalala ko habang nag-uusap po kami nang tumawag po sa akin. Ito na yung sagot ng prayer ko. Kasi madalas po ako sa finances, doon po ako bless ng Panginoon kapag ako po ay nagbibigay. I remember one time, noon pong EGR, sabi ko, Lord, gusto kong magbigay sa mga pastor, Panginoon. May 3 po akong pastor na iniisip po na bibigyan ko po ng tigpa 500 pesos. Tapos bibigyan ko din si Pastor Chris. Sabi ko, pero hindi ko alam kung saan ko kukunin. Pero Lord, pag ako bless mo, Lord, magbibigay ako sa kanila, sabi ko. Then after ilang minutes bago po ako matulog, nag-ring po yung aking phone. At meron pong tumawag from America. Sabi po niya, I'm sending you $150. Sabi po sa akin. And you may claim it at the Western Union. Sabi po, and praise God, sabi ko, pangako ko pa lamang yun, promise ko pa lamang sa Panginoon, meron nang agad sagot ang Panginoon. Kaya po, noon pong tinupad ko yung covenant ko sa Panginoon na ibabalik ko ulit yung pagtatites ko doon po sa BACF, sa church po namin sa San Juan. Bigla pong meron pong tumawag ulit from America na magsusupport daw para sa ministry. Meron daw silang ipapadalang tulong. Amen? Hallelujah. Nung naipadala na po ni Mama, kay Pastor, yun pong ipinadala ko pong tithes. Meron na naman po ulit tumawag. Another one from San Diego. At they pledge to support us also. Hindi lamang po sa finances, kundi even po sa prayer. Sabi niya, simula nung tinawagan kita, anak, sabi niya, simula nung nag-usap tayo, I've always been praying for you and the ministry at sa lahat sa inyo dyan sa Urdaneta City, sa Pangasinan, sabi po niya. Hallelujah.
Praise God. So, doon po magsisimula ang breakthrough sa buhay po natin kapag na-recall po natin kung ano po yung mga covenants na nabitawan po natin, yung mga pangako po natin sa ating Panginoon. So, kung gusto mo ng breakthrough sa buhay mo, recall your covenant to God. Kung nahihirapan ka ngayon, kapatid, alalahanin mo yung mga bagay na ipinangako mo sa Diyos na hindi mo natupad. Amen. Na hindi mo tinutupad. Amen. And breakthrough will come upon your life. Kahit na ilang binding and loosing ang gagawin mo sa finances mo, kahit ilang binding and loosing ang gagawin mo sa bahay mo at sa pamilya mo, kung hindi mo natutupad yung pinangako mo sa Diyos, hindi ka magkaka-breakthrough. Amen? So kung gusto mo ng breakthrough, alalahanin mo ano yung ipinangako mo sa Panginoon at tuparin mo. Amen. Sabi po sa salita ng Panginoon, Book of Numbers, chapter 30, verse 2, if a man vows a vow to the Lord or swears an oath to bind himself by a pledge, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. Ano mang ipinangako mo sa Panginoon, tuparin mo. Yun po ang sabi po ng salita ng Panginoon. Psalms chapter 89 verse 34, I will not violate my covenant or alter the word that went forth from my lips. Wag mo daw i-violate yung bawat lumabas sa bibig mo na ipinangako mo sa Panginoon. Kapatid, ano nga ba yung mga pangako po natin sa ating Panginoon? Ano yung mga sobrang declaration mo noon na kinalimutan mo na o nakalimutan mo na sa iyong buhay? Amen? Matthew chapter 5 verse 33. Ang sabi po doon, again, you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. So pag hindi mo daw natutupad yung pinangako mo sa Panginoon, you are swearing falsely. So you need to do whatever you have sworn to God. Amen. Kailangan po nating tuparin kung ano ang ipinangako po natin sa ating Panginoon. Because doon po, yun po yung sagot sa katanungan mo, bakit Lord, ang hirap pa rin? Bakit Lord, hindi ako makaungos? Bakit Lord, parang ganito pa rin, walang nagbabago? Bakit Lord, yung family ko hindi naman na nasi-save? Bakit yung family ko hindi naman na tumatanggap? It's because hindi dahil matigas ang kanilang puso. It's because hindi dahil hindi sila naniniwala sa iyo. But it's because God do not allow it. Kasi ikaw hindi mo natutupad yung pangako mo sa ating Panginoon. You have to do whatever you have sworn to God. Ecclesiastes chapter 5 verses 4 to 5. Sabi po dito, when you vow to God, do not delay paying it. So kung ano mang sinabi mo sa Panginoon, wag mo nang patagalin. Lord, mag-cell group ako bukas. Mag-online cell group ako. Mag-i-invite ako. Mag-share ako ng Word of God. Pero pinapatagal mo pa. So, wag kapatid. Do not delay. For He has no pleasure in false. Pay what you vow. Kung sinabi mo na yung unang sahod mo, ibibigay mo sa church, kung sinabi mo na yung 10% mo, ibibigay mo, pero dinidelay mo, so you are full. Pinapatagal mo. Hindi na natutuwa ang Diyos sa atin. Amen? It is better, sabi po ng Ecclesiastes chapter 5 verse 5, it is better that you should not vow, that you should vow and not pay. So, mas mabuti sana hindi ka na lamang nangako. Mas mabuti na lang sana na ikaw ay nanahimik. Mas mabuti na lamang sana na hindi ka nagsalita. Kaysa nangako ka, nagbitaw ka ng salita, pero hindi mo ito tinupad. Amen. So, sa oras na ito, I'm giving you time to recall lahat po ng mga covenants po natin sa ating Panginoon.
every statements na binitawan po natin sa ating Panginoon. Come on. Sasaliw po ng ating pong instrumental music, tayo po ay magkaroon po ng oras para i-recall po ang lahat po ng mga ipinangako natin sa ating Panginoon. Can we recall? Simula nung nakakilala ka sa Panginoon, kapatid, ano yung pangako mo? Nung kakatapos mong nag-EGR, nung kakatapos mong tanggapin ang Panginoon sa puso mo at sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, mayroon kang ipinangako sa Kanya. And what is that? Nung humihingi ka ng blessings sa Panginoon na, Lord, gusto kong magkaroon ng trabaho, gusto kong magkaroon ng business, gusto ko ng bagong sapatos, gusto ko ng bagong cellphone, Lord, gusto ko ng bagong laptop, marami tayong gusto noon. Pero bago po natin yun natanggap, meron po tayong ipinangako sa ating Panginoon. Bago ako mag-abroad, Lord, bago ka nag-abroad, maaring meron kang ipinangako sa Diyos. Lord, tulungan mo ako na maayos yung mga papers ko na makalipad. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging maayos itong mga papers po ng aking business. Tulungan mo ako, Panginoon, na ayusin itong aking resume at iba pang mga requirements. At pag nakuha ko sa trabaho, Lord, ito po ang aking gagawin. Maaaring hindi po natin natupad yung mga ipinangako po natin sa Panginoon. Come on, sa oras po na ito, alalahanin po natin, marami pa po tayong mga ipinangako sa Diyos na hindi po natin natupad. Right now, it's time na ipapaalala po sa atin ng ating Panginoon, because God is giving us this dispensation of grace, dahil naiintindihan tayo ng Diyos na tayo madalas makalimot, tayo ay madalas na hindi na po natin maalala yung mga pangako po natin. But the Lord is giving us this opportunity. Ako, after 3 to 5 years, saka ko lamang naalala na meron pala akong covenant sa Panginoon about my tithes. Kaya pala ako nag-i-struggle. It's because hindi ko po natupad yung pangako ko sa ating Panginoon. But the moment that na binalikan ko po yung covenant ko sa Panginoon, ano pong nangyari? Breakthrough came. At kapatid, pag binalikan mo yung covenant mo sa Panginoon, pag tinupad mo yung pangako mo sa Panginoon, kahit na napakatagal ng panahon, hindi lamang ikaw ang mabibless. The people around you. Imagine how many people will be blessed dahil tinupad mo ang iyong covenant sa ating Panginoon. Amen. Huwag mo na lang isipin yung sarili mo. Isipin mo yung mga taong nasa paligid mo. Isipin mo ang mga kapatid mo. Isipin mo ang pamilya mo, mga magulang mo. Isipin mo yung mga disciples mo. Isipin mo yung mga pastors mo. Isipin mo yung mga kapitbahay mo. How much they will be blessed kung ibabalik mo, kung gagawin mo muli ang bagay na ipinangako mo sa ating Panginoon. So mamaya, after po ng ating gawain, tayo po ay magkaroon po ng personal prayer. Kausapin po natin ang Panginoon at i-recall po natin. May the Holy Spirit help us to recall lahat po ng mga broken covenants po natin sa ating Panginoon. And let us pray. Thank you, Jesus. Thank you, God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi pong ito, Panginoon. Ipinaalala mo po sa amin, Panginoon,
na one of the reasons, Lord, kung bakit hindi po kami nakakapag-harvest, kung bakit hindi po kami nagkaka-breakthrough, kung bakit hindi po kami nakakapag-level up, Panginoon, it's because of our broken covenant with you, God. Patawarin niyo po ang bawat anak niyo, Panginoon. Lord, na marami po sa amin ang nangako na magiging faithful sa kanilang mga tithes, sa kanilang mga offerings, sa kanilang pagjo-journal, sa kanilang pagsisell group, sa kanilang paghahayo, Panginoon, sa kanilang pagba-Bible study, Panginoon, sa kanilang mga prayer time, Panginoon, pagbibigay ng quality time sa inyo, Panginoon. Most of us, Panginoon, ay Lord, nagkulang po kami at hindi po namin natupad, O God. Patawarin niyo po, hugasan niyo po kami, Panginoon. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang lahat po ng mga sumpa, Panginoon, sa aming mga buhay. Dulot po ng hindi po namin pagtupad sa bawat ipinangako namin sa inyo, O God. Hugasan mo kami ng inyo pong banal na dugo, Panginoon, at patawarin sa lahat po ng aming mga kasalanan at pagkukulang sa inyo, O God. Bigyan niyo po kami ng bagong panimula sa aming mga buhay, Panginoon, sa amin pong paglilingkod sa inyo, O God. Maraming salamat, O God. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat anak mo na nakiisa, ang bawat anak mo, Panginoon, na nanatili, Panginoon, hanggang sa katapusan, Panginoon, ng amin pong gawain ngayong gabi, O God. Lord, let you bless, let you protect, Panginoon, your children, O God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen. So, isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat. At sabihin po natin, ngayong gabi, I am ready for my breakthrough. So, let's type po sa ating comment section, I am ready for my breakthrough. Amen? So, sa pinag-aralan po natin, kailangan po ng application. Ang application po natin, magsimula po tayo na mag-recall sa lahat po ng mga broken covenants po natin sa ating Panginoon. At kung maalala po natin, simulan po natin itong muli sa ating mga buhay. At i-enjoy po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. So that's all for today, and God bless everyone. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakiisa sa atin pong gawain ngayong gabi. Kay Pastora Maria Katrina Tinasa, Ria Angela Bacolod Casanova, April Joyce Milion, sa mapagpalang gabi po. Kay Pastora Madonna Palaganas, kay sino pa po ang Pastor Mark Agravante Ramos, kay hindi ko na po mabasa yung iba, Mary Joy Estantino Magno. So God bless everyone. Kay Jonaline, sa lahat po ng mga taga Muraya, amen. Share po natin ang video pong ito para mapanood at bless din po ang ibang mga tao. God bless everyone. To God be the glory.